Para sa ikalawang ikot, mga ka-hybrid, 8 kaban. So lakas talagang makasako itong NK na to, no? So pag ganyan po palagi ang ikot, maaari po tayong tumama dito, no? Talagang kahit po yung mga nakadapang part, side na side po ng itong harvester na to. So kahit hindi natalian, kayang-kaya po pala na i-repair o i-harvest itong mga part na nadapa. So yan lang. So tingnan natin yung susunod. What's up mga ka-hybrid at mga ka-farmers po natin dyan. Lakbay Farm Vlog, nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pahit na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong upload sa mga videos ko. So ngayong araw na ito mga ka-hybrid ay i-discuss ko po sa inyo at i-reveal ko po sa inyo yung aming na-harvest o yung aming ani, kung nakailan po kami dito sa aming tanim na 1 hektarya. So nakita niyo naman sa previous vlog ko na ang daming pinagdaanan nito, no? So kinulugo. So syempre hindi naman nakalain na magkakulugo, no? So ang alam ko lang na kinukulugo ay tao. Yan, pero pati palay din pala, no? So yun. Tapos nagkaroon ng pagtapa ng aming palay, no? So syempre imagine natin na pero yung ano natin, no, yung kahit na dumapa yun mga ka-hybrid, ay napansin natin na walang tubig. So maswerte pa rin kami dahil hindi po ito nababad, no? At hindi po dapang-dapa. Meron part na dumapa talaga, sinsagad dun sa mismong lupa ng ano niya. Pero maswerte pa rin kami, walang tubig, no? So yung status ng butil sa kanyang uhay ay hindi naman po nangitim, no? So yun ay maswerte pa rin kami sa mga ganung bagay na. Tapos iisipin natin na sa mga nag-comment, sabi nga daw isang sinyalis na nga uli daw yon ng isang masaganang ani. So sa totoo lang mga ka-hybrid ay bago ko simulan yon na ang aming na ani, kung nakailan nga po ba kami bago ko i-reveal yon. So ito yung may mga bagay na makikita nyo na bakit ganun yung ani namin, no? So isipin natin, syempre dumapa na, kinulugo na. Akalain mong yung aming ani ay hindi namin ini-expect na tatama po kami dito, no? So totoo nga po yung kasabihan ninyo na kahit na kinulugo siya, yun yung resulta ng masaganang ani. So totoo po pala yun, no? So hindi po naka-apekto yun mga ka-hybrid, yung kulugo. So nakita namin yung kada ikot 8, minsan 9. Ayan, talagang hindi namin yung 8 pa lang, tuwang-tuwa na kami. Tapos may 9 pa dumating yung isang ikot. Tapos dun sa mga nakalawa may 7 uli, tapos may 7, tapos may 8 uli. Tapos nung huli may 10 pa mga ka-hybrid, no? So hindi namin ini-expect na ganun ang magiging resulta ng amin ani. So iniisip namin na makaka 100, dati kasi nakaka 160, 170 per hectares. So iniisip namin na ganun uli mangyayari, no? So binibilang namin, no, lumalagpas na sa 170. Yun, binibilang namin, no? Tapos hindi pa tapos, talagang umabot na siya ng 200. So yun, talagang tumama kami, no? Tumama talaga kami doon sa part na yun. So hindi namin inaakala na ganun yung magiging resulta ng aming ani. So di namin ina-expect, first time to sa aming pagsasaka na hindi, marami na kaming sinaka, pero first time to sa aming pagsasaka na magkaroon kami ng ganung ani. So yung mga ka-hybrid, So bakit po ba nangyari yon, no?
Bakit po ba nangyari yung ganong umabot ng aming ani, no? So, umabot po ito ng 246 at kalahating kaban ng mga ka-hybrid ng aming inani. So yan, ipapakita ko muna sa inyo itong pag-harvest namin dito na paano nangyari yon. Tapos meron akong konting explanation bakit nangyari yung ganong ani. So panoorin mo lang to mga ka-hybrid at makakatulong ito sa iyo para sa susunod na cropping ay ito na yung ipupunla sa mga ka-hybrid, no. So marami kasi kaming bakit kasi NK yung napili namin, no. So ngayon may DA kasi napunta rito. Ino-offer kami ng tatlong seeds pataba ay yung ipupunla namin, no. Yung una yung PHB 73. Ayan. Tapos yung pangalawa Longping 2096 at yung pangatlo yung NK nga yun. So tinanong ko yun kung nakakailang ani yung kada hektarya. So sinabi nung DA na marami na raw silang experience na gano'n yung ani. Yung sa PHB 73 ay umaani ng 200 din, no. Umabot ng 210, 230 ganyan. Tapos yung Longping namin noon nagtanim kami noon, umabot na lang 170. Yan, 170, minsan 180 ganyan. Tapos yun sinasabi niya na umabot ng 200 din daw ang Longping 2096. Sinabi niya na 200 din, tapos minsan 190 din, tama din, no. Tapos tinanong ko yung NK. Sabi niya ay ang NK po ay maganda po, sabi sa amin ng DA. Tinanong ko bakit po maganda, sabi ko pong ganon ay umabot daw po yun ng 260. Yan, 250 to 260 per hectare pagka nasunod po yung protocol at magandang kondisyon ng yung bukid o yung pagtatanimnan, ay posible daw po mangyari yon na 260. Kaya lang naging 246 po siya, kahit at least hindi po yung kahit hindi naman po yung na-reach namin, at least masaya po kami, no. So syempre first time nangyari sa buhay namin yun, nagkaroon ng ganong ani. So may mga inbreed din naman mga ka-hybrid na masagana din, no. Yung mga 160 480 322. Bakit hindi kami nag-try nun? Siyempre yung pagpunta ng DA mas mura yung in-offer sa amin na seeds na yon, kaya ginrab na namin yon. Kaya namili kami sa tatlo na yun kasi sabi masarap din ang PHB 73, no, kasi ito yung Mestizo 13 Deliciosa na tinatawag. Doon kami nag-base sa ani, kaya napili namin ang NK 5017. So yan, tinanim na nga namin at ito yung swak na swak sa iyo mga ka-hybrid, o swak sa inyo na ito yung ipupunla nyo sa susunod na dry season. So ngayon may mga Longping, meron din na PH. Yan po yung mga nagtatagisan dito, no, na pwede mong itanim sa dry season. So ngayon yun po yung nangyari, no, naging storya nung kung bakit kami nagkaroon ng pulang gano'n na NK, no. So madalang sa amin kasi yon, first time namin magkaroon ng, siyempre trial din na makita namin yon. So sabi ng DA na matangkad nga daw yon, so takot kami sa matangkad. So why not, sabi namin na subukan namin yon mga ka-hybrid, na halos lahat naman ng hybrid seeds matatangkad. So yun, hindi kami nagdalawang isip na kunin yung seed na yon na 40 kilos sa isang hektarya. So ayun na nga. So yun mga ka-hybrid, bago ko papakita ko muna sa inyo yung actual na aming pag-aani. So ito yon. Ayan. So yan, papakita ko muna sa inyo. Tapos yung mga protocol po na aking sinabi sa inyo na paano po namin na-reach yung ganong ani, no. So yan lang mga ka-hybrid.
stay tuned lang, tapusin mo itong video na to at siguradong ito yung makakatulong para sa susunod na dry season ay ganito rin ang aani. So yan. So yan mga ka-hybrid, mga ka-farmers natin dyan. Harvest na po kami, no? It's payday. Sana all. So yan yung mga part na natumba, no? What? Yan, hindi mo akalain na madami palang bunga dyan na nagtatago lang. So yung part na yun, yun doon po kami sa gawin na yun kami nagkaroon ng madaming ani. So yan, hindi pa yan tapos, meron pa yun sa likod ko. Yan, punta tayo rito. Yan, kita nyo naman mga ka-hybrid. Ayan na, kasama yan. Yan, gandong likod pa yan, sa may manggana, gandong, malayo pa yan mga ka-hybrid. Ganda ng panahon ngayon, timing na timing. So yan mga ka-hybrid, no? Yan lang yung pakita ko sa inyo yung nag-harvest namin. So makikita nyo naman medyo hindi masyado dilaw na dilaw, no? Sariwa pa yan mga ka-hybrid. Yan. Ganda ng panahon ngayon. Malapit na siya doon sa may part na natumba. Kayang-kaya naman po nitong harvester ng kahit natumba kayang-kaya niyang dahan-dahan lang yung kanyang pagtakbo sa kanyang pag-harvest para masaid lahat. So, napakalinis pong itong harvester na to, no? Sa kanyang pag-harvest. Wala po itong tapon. Ito po yung ginawa namin kasi kaya may mga contact po kami dito na tinatawagan para minsan yan mga taga Talavera pa yung mga yan, pupunta pa rin sila rito para lang kasi halos yung iba may mga suki na harvester, kaya kinontak namin at malinis nga daw silang malinis tong makina na to na sumait ng kanyang mga butil, walang tapon, walang nasasayang. So yung iba kasi hindi malinis yung mga tapon-tapon. So yan na nga mga ka-hybrid. So medyo nasiraan, konting repair sa harvester DC70. So yan, medyo hindi kinaya ng powers ng harvester DC70, no? Dahil sa sobrang kapal po ng mga binutil dito sa pag-harvest dito sa super hybrid rice, no? So ngayon kada ikot mga ka-hybrid, so yan mapapansin nyo, kada ikot ay 7 po ang kanyang 7 kaban po ang resulta kada ikot. So yung mga nakaraang previous vlog ko po ay nakaka-6 lang dati, minsan 5 pa. So pagka 7, 8, 9 kada ikot ay swerte na po yon mga ka-hybrid. May chance po na talagang mataas po ang aanihin itong kahit po medyo tinapa itong lugar na to mga ka-hybrid ay hindi naman nagkaroon ng itim. So yung sinabi ko last vlog ko, yung nagkaroon ng kinulugo at yung iba hinanip dun sa gitna na yon. So nakapito pa rin siya mga ka-hybrid, no?
So hindi ano hindi talaga nagpatalo sa sakit, no? Ay sa ani, no, kada kaban, no. So ang naglalaro po rito mga ka-hybrid ng range ng bentahan dito per kilo ay sariwa ay 19, no, 18, 19 to 20. So depende po sa itsura na o variety ng ating ano, kung talagang ito sariwa po ito nagre-range po ito sa 19, no, mga ka-hybrid dito po sa aming dito sa lugar na Nueva Ecija, Bacayao, Gimba, Nueva Ecija, yan mga ka-hybrid. So ayan mga ka-hybrid, no, so ready na uli ang harvester. So ayan, so nagkaroon lang siguro ng bara kaya po tumigil po sila. So ayan, so ayan, ikot uli, alamin natin uli yung mga ka-hybrid kung makakailan muli, no. So unang first ikot, 7. So dito hindi pa tapos sa lugar na yan dahil maganda po rito yung crop standing. So dito sa lugar na to medyo mahina po ang crop standing ng mahina po ang crop standing sa lugar na to dahil nga nagkaroon po ito ng ano, no, pagdapa o lodging, no, mga ka-hybrid. So ito po ay 110 days mga ka-hybrid. So depende po ito mga ka-hybrid kung ito po ay pag wet season ay ang maturity date po nito ay umabot po ng 105 to 110 days. Pagka dry season ay umabot po ito ng 110 to 120 days. Ano? So ayan mga ka-hybrid, so medyo hindi masyado maaraw, yan, tiniming ang araw ngayon. So kaya inarbest na namin mga ka-hybrid. Ayan. So pagka walo po palagi ang ikot dito po sa area na ito nung harvester, eh may chance po ito mga ka-hybrid na tumama po tayo rito sa ari natin, no. So ngayon ay talagang tumama po kami rito. So first time po ito nangyari sa aming sa aming buhay na ganito po yung aming inani, no. So 18 pesos po yung presyo po ng aming palay dahil pinatrack scale po namin, kinanbas. So 18 po ang resulta dahil nga sariwa pa po yun. So hindi na po namin pinaabot ng ilang araw kasi dahil dumapa na siya. So baka umulan na naman. So yun, na-timingan namin, nag-afternoon, umulan na malakas. So talagang napakaano namin, no. Talagang timing na hindi talaga sakto yung pag-aani namin. So kahit ganun pa man na sariwa 18 pesos per kilo, tapos ang timbang ay umaabot po ito ng 57. So ayan mga ka-hybrid ay naka 246 po kami. At kalahating kaban pa po ito, no, mga ka-hybrid. So maniwala kayo sa hindi, 246 po kabans kada isang hektarya po ang aming na-harvest dito sa aming tanim. So kinulugo na, nadapa na, nadapa pa, tapos naging ayun yung resulta ng aming anin at naka 246 pa. So yung mga ka-hybrid, so paano nangyari yun? So siyempre first time na nangyari sa amin ito dahil yung mga nakaraang ani namin umabot na 150, 140, 150, 160 hanggang 170. So yan mga ka-hybrid. So ngayon dito lang kami nakaranas ng ganong ani na 246 dito lang sa super hybrid rice na variety na to, no, na NK5017. So ayan mga ka-hybrid. Meron din naman mga ka-hybrid na umaani din ng ganun, pero kasi kaya sinubukan namin ito mga ka-hybrid, isang dahilan din sinabi sa amin ng DA ay sabi namin kung nakakailang ani ba yan sa isang hektarya. So ang
ang choices po noon, kaya po namin nakuha yung NK na yan ng Syngenta. So sabi po ng DA, mas maganda po yung NK kasi mas maganda po ang ani niyan. So sabi po ng DA ay umaabot daw po ito ng 260. Yan, pag nakuha po yung timing ng yung timing ng pagpupunla, timing ng pag-aabono at pag-spray ng foliar. So ayan mga ka-hybrid, makukuha mo yon. At siyempre pag-spray na yung insecticide at mga fungicide, so yun, so makukuha mo yung 260 kabans in just 1 hectare. So ayan mga ka-hybrid. So namimili kami, bali ang option nun NK 5017, Longping na 2096 at saka yung PHB 73. So yung PHB 73 gusto naming subukan dahil sabi nga nung DA malakas din daw yun, umaabot din ng 200 mga ka-hybrid, mahigit. Tapos yung Longping bali ang maximum yield lang nila na test nila dun sa kanilang field, sa farm field nila, ay umabot din ng 190 to 200. So yung NK nasubukan din nila na umabot din po ng 260 daw. Tapos 250 hanggang 230 ganon. Depende po sa pag-application ng fertilizer o yung timing o yung protocol po sa ating palayan, no. So yun, sinubukan namin, tapos sabi pa ng DA sa amin, maganda daw yung bigas at maganda at mas marami daw yung butil. So umabot daw po ng 350 to 400 grains in kada uhay, no, mga ka-hybrid. So yun, di kami nag-alinlangan na yun ang kinuha namin na galing sa DA, yung pula na yun. So kasi sa iba kasi mahal so dito sa amin may suki po kami DA na nag-ano dito, dahil yun nga, may mga hybrid sila na ino-offer sa amin. So yun, so hindi kami nagdalawang isip na kunin yung NK na yun ng Syngenta. Ayun, totoo nga po yung sinasabi nila, no, na so yun, naka 246 po kami. So okay na rin, kahit hindi po namin na-reach yung 260, minsan daw po umabot pa ng 300. So yun naman po yung minsan umabot yung 300 na kabans, yung SL20 na, kaya lang wala po silang wala po silang available na seeds para po dun sa SL20 na variety na yon. So yun, ginawa namin NK. So yun, panigurado. So yun, tapos kinuha po namin yung kanilang protocol, paano po yung diskarte, yung paano po na mimit yon. So yun, sinabi sa amin. So yun, in-upload ko po rito yung protocol na yon. Yun po yung sinabi sa amin o yung diniscuss sa amin ng DA, kung ano po yung protocol, kung paano po mamimit yung 260 kabans in 1 hectare. So kahit hindi namin na-reach yun, naka 246 pa rin po kami, no, mga ka-hybrid. So yun ay siyempre sasabihin ko rin sa inyo yung sikreto rin ito, dahil una, sabi ng DA sa amin, bago daw magpunla ay kailangan araruhin daw muna lahat. So yun ang ginawa namin, inararo namin, tapos hanggang sa nabulok yung lupa, maging organic, hanggang sa yun. Ayun mga ka-hybrid, i-share ko rin sa inyo yung naging application namin dito, na diniscuss din sa amin ng DA, na siyempre ito, ayun, napatunayan namin na totoo nga yung sinasabi nila, kahit hindi man namin na-reach yung 260 in just 1 hectare. So yung kahit papaano, ilang kaban pa rin yung naging diferensya, no? Okay na rin, no? Hindi na rin so siyempre akalain mo 246 in just 1 hectare na aming na-reach dun sa aming area, no? So yun, una, siyempre bago kami pagtanim o magpunla, siyempre yung area na yon araruhin mo, no, mga ka-hybrid. Lahat na yung isang hektarya na yun, mag-iiwan ka lang ng isang pinitak ng yung pagpupunlaan, no, mga ka-hybrid. So siyempre yung mga damo-damo
para hindi na tumubo ulit, mabubulok na doon. So hintayin mo yun hanggang sa maka-land preparation tayo, hanggang sa matunaw, hanggang sa mabulok na yun, kasi magiging organic na yun eh. Yun yung nutrients na talagang isang dagdag ng nutrients yun para makuha ng isang seed o yung yung palay, no. So dagdag nutrients na rin na nangyari doon sa area na yun sa amin. Dati kasi tinaniman yun ng sibuyas. So syempre nagmamahalan ng sibuyas nung araw na yun, nagmamadali silang ibenta yon dahil nga umabot ng per kilo 700, 500 hanggang sa pababa ng pababa, no? Tapos yung application ng fertilizer nila minsan 1 week na lang, magsasabog na naman sila para lang mabilis lumaki yung yung sibuyas. So napansin namin nung pagka-harvest na yon, nakita namin dun sa area na yon na hindi pa tunaw yung mga fertilizer na dapat na masipsip sana ng sibuyas pa sana. So hinarvest na nila yun. So yun, nung after noon, nung inaararo namin yun, nandun pa rin. So ibig sabihin dagdag pa rin ng nutrients na nakukuha ng palay, kaya po naging nangyari na sobrang ganda po ng aming tanim, no. So yun, siyempre dako tayo dun sa land preparation tayo, no. So bago kami nagpa-land land preparation, nagkaroon muna kami ng soil analysis dito, no, mga ka-hybrid. Para po ayun nga po mga ka-hybrid, no. Bakit nga po pala tayo nagpapa-soil analysis? Siguro alam naman na ito ng mga farmers natin kung bakit tayo nagpapa-soil analysis. So ito yung importante sa ating palayan para tayo mag-prepare ng punla, na yung pag-soil analysis natin ay napaka-importante, mga ka-hybrid. So ano po ba ang soil analysis? Ang soil analysis, mga ka-hybrid, ito po para malaman natin yung kondisyon ng lupa na ating pagtatanimnan, para malaman din natin yung eksaktong fertilizer na ating i-apply, no? Tsaka syempre yung pagpapasoil analysis para ito rin sa magandang kondisyon ng ating palay, no? So yan, para yung syempre yung lupa, kung makikita natin dito yung kung sobrang asim ba yan, at sobrang nitrogen ba yan, sobrang basa zinc, kasi minsan nakikita natin sa mga palaya natin nagkakaroon ng sunog-sunog o yung sunog na dahon yan, tapos namumula yan, kasi hindi po sila nagpapasoil analysis, no, para malaman yung protocol ng application para po dun sa mga fertilizer, no. So kami ay nagpa-konsulta kami. So pinaka-consult namin yung na yon ng aming area na yon. Nagpa-soil analysis kami. So nakita naman good na good. So dahilan para simulan na namin yung pagka-prepare ng ng pagpupunla. So yun, sinubukan din namin, parang gusto namin subukan yung amo, no. Pero nahuli na po kasi ito, mga ka-hybrid, no. Pero susubukan namin ito sa dry season. Kasi maganda daw po yung amo fertilizer o yung amo enhancer fertilizer. So sa dry season na po namin ito gagamitin, no. So sa ngayon ay bali sinunod muna namin yung protocol na sinabi sa amin ng DA, na siyempre yung una, yung bago magsabog ng tanim, basal application, yun yung nag-apply po kami ng ammonium sulfate na 210024. So ayan, mga ka-hybrid. So 40 kilos sa isang hektarya, sapat na po yun sa isang hektarya, no, na into 3 beses po kami nag-apply dito, no, sa basal application po, no, bago po ito isabog, no. So ayan, pangalawa, yun yung paglilipat, yun pa pala, mga ka-hybrid, no. So syempre lumalaki yung ating punla. So ilang days po o maturity bago po ito bunutin. So dati nagkaroon po kami ng dito, no, na sobrang isang day yan, mga ka-hybrid, no. Siguro dahilan na baka hindi mas maganda po pala talaga yung mas maaga na binubunot ang ating mga punla. So dati kami 25 days o 26 days, 28 days. So nag-adjust po kami. So ginawa namin itong 19 days
para po minsan 19 days o 20 days pwede na po yun, no? Pwede na po bunutin ang yung mga punla. So ginawa po namin yon mga ka-hybrid. So siyempre yun yung strategy nila para ang pag-growth ng isang palay ay mas dumami po ang kanyang mga tillers, no, mga ka-hybrid, para po yung maturity niya mas maganda po ang kanyang tubo, no. So yun, syempre pangalawa namin ginawa ay yung basal application namin na before transplant, na 2 to 3 days before transplant ay nag-apply po kami ng 5 bags na triple 14. So yan mga ka-hybrid, plus sinaluan namin ng isang bag na urea. So yan mga ka-hybrid. So second application ay 20 to 25 days. So sinamahan namin ng isang bag na urea na lang. So yan mga ka-hybrid. So yung una before yung basal application before transplant, 5 bags plus 1 urea, 1 bag urea. Tapos yung 20 to 25 days o kahit 20 days ay yung isang bag of urea na, no. Tapos yung pangatlo, yung ika 40 to 45 days, nagsabog pa rin kami ng isang bag of 1 bag of urea at saka yung 0060. Ayan, yun yung muriate of potash, no. So yan mga ka-hybrid. Plus yung foliar na Crop Giant na may sticker ay nag-apply po kami rito, no, yung upon flowering stage. Tapos yung second application, siyempre dito mo yung flowering stage, no. So ang flowering stage ika-day 50 to 60. So yan po mga ka-hybrid ang flowering stage, no. So doon po kami nag-apply ng first application ng foliar. Tapos second application yung titingnan namin yung butil niya. Pagka pinisil namin yun, yung medyo parang gatas-gatas siya. So yun, doon kami mag-application ng second application ng foliar. Para po mga ka-hybrid, para pagka yung uhay niya, yung panelicization, para buo lahat, may laman. Kasi yung iba kasi walang laman, no, para masipsip lahat yon ng foliar fertilizer, no. So gumamit kami ng sticker dito. Bakit po may sticker yung ginamit namin? Kasi po siyempre nasa po tayo, no, sa wet season. So yun yung bagyuhin, ulanin. Ayan, kasi ang pag wala kasing sticker yun, yung mumurahin lang pagka nabasa po yun ay hindi siya kakapit dun sa mga butil, no. Pagka yung may sticker, kahit umulan yun mga ka-hybrid, kahit malakas pa yan, andun pa rin, kakapit pa rin dun yung nutrients na sisipsipin ng mga butil ng mga ating palayan, no. So yan mga ka-hybrid. So tumatiming kami ng application ng foliar sa umaga, no. Yung pagka alam mo sumikat ng araw, kahit mga alas 7, alas 8, yan, pwede na kayo mag-spray ng foliar, no. So yan lang mga ka-hybrid. Kaya po tapos yun, kaya hindi na rin kami nag-spray ng herbicide, kasi nga yun yung ginawa namin, na talagang binulok-bulok namin yung mga damo hanggang sa hindi na tumubo yung mga damo, kaya hindi kami nag-spray ng herbicide. So nakita namin mga ka-hybrid, okay naman. So yun, nag-spray din kami ng insecticide, okay naman. Tapos yung herbicide lang, ay yung fungicide lang, kasi madalang naman kasi na dumadapo, na feeling namin na okay naman. So hindi na kami nag-spray noon, kasi dati naman hindi naman kami nag-spray. Yun lang, yung NK lang, no, na nagkaroon ng pungus, nagkaroon lang ng kulugo mga ka-hybrid, pero hindi yun na nakapekto sa aming ani. Kaya naman naka 246 pa rin kami, no, sa isang hektarya. So yun ay malapit na muna, buti na lang hindi na
nakapag-harvest na kami, yung kinahapon-hapunan, umulan na siya. Ayun. So timing pa rin mga ka-hybrid. So buti hindi na dumapa. So yan lang mga ka-hybrid, sa share ko sa inyo yung naging experience namin. Kaya po namin na-meet yung 246 o kahit hindi man na-meet yung 260. So siyempre konti na lang yan, no, mga ka-hybrid, no? Dun sa 260 o 246 kabans versus 260 in 1 hectare mga ka-hybrid. So minsan so hindi ko naman masasabi na sasabihin niya sa akin na nagbibiro lang ako dun sa sinasabi ko. Mismong kayo rin na mag-try, no? Subukan nyo rin yung aming protocol na yun na in-upload ko. Ayan. Why not mga ka-hybrid? Baka masubukan nyo rin, no? Subukan nyo rin yung PHB, mga PHB, no? Yung mga pioneering derby hybrid natin, no? Mga PHB 85. Ito po yung bago sa amin, no? Mga PHB 85, PHB 77. Meron po yan sa mga DA natin. PHB 73 yan. 77, 75 yan. Meron po yan. Yan po yung kayang umani po ng 250 per hectare, no? So yung sa ano naman mga ka-hybrid, sa mga inbreed varieties, meron ding umaani ng 250 or 250 below. Yun po yung RC NSYNC RC 480. So yan, tingnan nyo rin mga ka-hybrid sa YouTube at i-research nyo rin yung kanyang ukay, no? So kasi ang labanan kasi rito sa inbreed at hybrid, yung binutil mga ka-hybrid, no? Kasi ang inbreed, ang umaabot ng ito ng 200, maximum niya na 250. Yan mga ka-hybrid. Pag 200, kahit mga 200 sa inbreed above, okay na yun, hindi na masama yun mga ka-hybrid. Sa hybrid naman natin, 350 to 400. So kahit na 300 yan, okay pa rin yun mga ka-hybrid. Wag lang mag 200 below, 299 below, hindi na maganda sa ating ano yun, no? So yan lang mga ka-hybrid. So isa din sa mga malakas din umani mga ka-hybrid yung SL20, SL19. So susubukan ulit namin yung bali nag-try kami ng SL19 dati, tapos susunod yung itong SL20 naman mga ka-hybrid. Kasi sa nabalita namin may umani ng 300 kabans per hectare mga ka-hybrid. Kaya yan, susubukan namin yung mga ka-hybrid at gagamit din kami ng Amo foliar fertilizer. So yan. So yan lang mga ka-hybrid. Sana nakatulong sa inyo to ang aking ting video. At maraming salamat po muli sa inyo sa mga sumusuporta po sa aking channel. At mag-iingat po tayo. God bless. Ingat.